Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, kung ako'y kumpleto na. Kahit sino pa man, ang patungo'y mahalaga. Hatid namin lagi sa'yo, saan mang damo pa ba? Magkasama sa isang pahina, libre na ang umintang sumigaw. Umiyak, tumawa at manampalataya hanggang sa napunta. Tuloy-tuloy ang siya. Yung pare-pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-aibigan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa ating saya, kahit hindi kita. Good evening, welcome. This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topic, Season 6. episode 72. Today is September 10, 2024. And it's a Bible and singing Tuesday night. Singing? Bakit singing? Dahil nasa awit pa rin tayo, Senyor. At So, ano ba yung awit? Ayan. Ang awit po ay yung psalm sa Bible. So, ito yung mga sinulat na praises po ni Haring David. Kaya, Hindi, song talaga. Sinulat niya as song. a song. Form of song. Sa iba nga song ang tawag dyan. Kaya iba nga. Salin ng Bible. Songs. At sabi nila, dapat talaga itong awitin. Kaya kinakanta po namin sa hinig. Hindi namin mawari. Kami na po ang bahalang maglapad. Makinig na lang kayo. Yes, ayan. Ano ba mga balita? Ayan. Congratulations sa ating mga kapulisan, sa ating gobyerno. May mga lapses konti, pero still, nadi-deliver nila yung mga trabaho nila. So, congratulations po sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, Yes. sa masipag na Secretary ng Interior of Local Government. Ayan. Congrats po sa inyo sa pagkalughog at kung ano-ano pang mga... Binabati ko rin naman yung mga yung the other end, no? Na yung maganda na peacefully nare-resolve yung mga bagay-bagay. Kasi napaka-important. Permanent ink ginamit mo. Anong tawag dito? Kasi pwede namang maging iba yung outcome kung lalaman. So, again, pangit man, no? Pero binabati natin ang lahat. Yes. At salamat sa Panginoon. Na-resolve ba ng maayos. Siyempre, may mga reklamong kabila ang panig. Tingnan na natin yun. Ganun talaga yung pag mayroong alitan. Hindi naman mawawala talaga. Pero at least, diba, may progress nakikita natin. Ayan. So, ano pa po bang mga balita? Ayan po, bukas, dineclare ni President Bongbong na Marcos Day. O holiday! Po, sa Ilocos lang. Sa Ilocos. Hindi, pero alam mo, Ako, ako, hindi ako maka-Marcos. Opo. Maka-Aquino, Cory ako eh. Pero I believe the best president was Ferdinand Marcos Sr. So, anong tawag dito? Dapat gawing holiday. Oo. Dapat gawing holiday. Kasi, nagsilbi siya. Pero siyempre, ayaw nila ng September 21 dahil martial law. Dapat yung birthday ni Ferdinand. Kasi the best president. Di ko alam. Mamagaling lang tayo. Pero ako, so para, kasi nagkaisip ako si Ferdinand tayo presidente through martial law. 1972 yan. So siya na yung nakagisnan ko. Pero siyempre, 1965 ako. Iba pa presidente na. Pero sabi rin senyor ng mga lola ko, mga nakakatanda, siya daw si Marcos Sr. na daw po talaga. Sabi din ng tatay ko. Ano lang, naging problema, sumobra tagal. Kasi anything na sobra tagal, especially sa ganyan, medyo nagiging boring na
yung impatient na yung mga tao. Ayan. So, isa pang nasusubaybay ngayon, ang tawag nga nila ay, kung merong Netflix, meron namang Senateflix. Mga pangyayari sa Senado, yun ang mga streaming now ng mga tao. Ano, so, ano naman masasabi mo doon, Senyor, kahit na paulit-ulit yung ibang tanong? O Hindi, kasi kaya yung nagpapaulit-ulit, process? huli para sumagot. No? Wala, trap na si Alice ko. Opo. Okay. So, sa kanyang mga napakahirap ng kalalagayan niya. Kasi, alam naman natin, hindi naman siya yung pinaka-pinuno. Kumbaga, kasi grupo yan. Grupo yan. So, whatever it is, grupo yan. Batiin ko muna ating mga viewers. Hello, Miss Linda, Ate Aida, Lola Judy, ayan, Ate Marina Espedilla, Ate Brenda. Wow, kamusta ka na, Ate Brenda? Ayan, Mark Joshua. Hi, Mark. Hello, Mark. Tita Helen, Sir Florante Lagustanza, Ate Mean, hello po sa inyo. Thank you for watching. Mean, namimiss ko na yung padala mong gulay. Oo, talaga. Favorite ko yan. Enjoy. Ako natutunawan eh. But fairness witness naman po kami sa pagkain ni Senyor ng gulay. Kumain naman talaga. Sama ng mukha ko, sama ng itsura ko, sama pakiramdam ko eh. Pakiramdam ko, lalagnatin ako eh. Palusog yun na, baliktad sa'yo. Ayan. Hello po, Miss Denden. Ayan. Pinakamalayong nanonood. Yes. Iba yung time zone dyan. Kamusta na po? Ayan. So, ano pa po bang... Ay, yung NAIA, Senyor. Mukhang, magsastart na silang ayusin, no? Yung ibang terminal. Medyo iniba na nila yung assignment ng mga terminal. Ayan. So, anong assignment? Ayan. So, ang plano nila, yung Terminal 1. Yung Terminal 1, ano lang yan, mga Logistics International ng PAL. Ayan. Terminal 2, domestic lang. Ayan. Tapos, Terminal 3 and 4, yan yung pinagsamang international ng Cebu Pacific at AirAsia. So, wait for further updates daw. Ulit. Ayan. So, yung Terminal 1, yung mga international flight ng ibang airlines, doon pa rin. Opo, tsaka, PAL lang yun, Senyor. For PAL lang. Terminal 1? Opo. Ang Terminal 2? Ang Terminal 2, domestic flights ng PAL. Ay, all over pala. So, tama. Lahat ng domestic. Terminal 2 lang. Terminal 3? Terminal 3, Cebu, PAC, tsaka AirAsia na mga international. Paano na international flight? Saan nila pala landingin? Ano ko lang, Senyor. Baka yung pa rin sa 1. Sige, double check ko. Baka doon pa rin sa 1. Baka. Gulo mo eh. Wrong. Fake news eh. Ayan. Nag-news ka lang, mali pa. Mali pa. Erase po muna. Yes. Ayan. I-verify pa po. Apo. Ayan. Kasi pa may mga international flight from different airlines. Usually po, ngayon po, no, sistema po ngayon, diyan po lumalanding yan sa Terminal 1. Terminal 2, exclusive po yan ng PAL. Okay. Terminal 3, yan na po yung Cebu PAC at saka yung babang airlines. Terminal 4, yung maliit po, yun po yung mga domestic flight na maliliit na airlines. Yun yan. So ngayon, anong guguluhin nila? Ayan. Kasi sa sinabi mo, saan lalanding yung mga international flight na ano? Ayan. Ay, ito, Senyor. So, Terminal 1, international flights na. Tama, yun pa rin. Yun pa rin. Ililipat lang yung PAL doon. So, magkakaroon lang ng PAL doon. Ang PAL. Yun lang yung pagbabago. Tapos, Terminal 3, yan, international ng Cebu PAC tsaka AirAsia. Tapos, Terminal 4, domestic. Ayun pa rin. Yung Terminal 2, yung Terminal 2, domestic ng Cebu PAC tsaka PAL. Domestic flights of Cebu PAC, ililipat sa Terminal 2. So, maguguloy lang nila yung Terminal 1. Ihalo lang nila yung international flight ng ano.
Tapos yung trending ngayon sa sa isang restaurant sa Tagaytay. Siguro nabasa mo yun kasi hindi pinapasok yung kanyang aspin. O asong Pinoy. Ayan. Oo nga, anong problema nun? Ayun lang, dahil daw askal o aspin, hindi na daw pinapasok. Pero sumagot na yung restaurant, nag-sorry. At yun, sorry in general, yung mga general statement na So, yung iba pinapapasok yung aspin, hindi. opo, yun nga. Kaya, nagreklamo itong isang netizen. Ayan. Yun na. Mahalin natin lahat. Pare-pareho naman. Ang aspin naman siya kung aspin o askal, may breed pa rin naman yun. Hindi lang talagang, Yun ang breed. singhain ng... Matibay nga yun eh. Kahit wala injection, nagsusurvive eh, sa parbo. Yung mga imported, dead sa parbo eh. Tsaka dami natin nakikita ang asong gala na atatanda na, pero diba, matitibay. Ayan. Ano ka po ba? Ayan. Speaking of Ay, thank you pala po, no? Successful na pamimigay natin ng mga laptop, no? Actually, i3 tsaka i5 po yung mga pinamigay natin. Meron pa tayo muli yung trip natin sa Manawag. Ay, opo. Isasabay na. So, yan. Congratulations po sa mga nakatanggap. At maraming salamat po sa mga tumutulong para sa ating mga estudyante. At bayaran po ng tuition, medyo di pa po tayo nakakasingil. Yan, sa mga gusto tumulong, tulong lang tayo. Yes. Yan, bayaran ng tuition, especially sa last week. Yan. From Auntie Brenda. Senior, ako po yung nahuli. Huh? Ikaw ba yung nahuli? Nahuli mo ano? Ano ba? Ikaw rin ba ay susuko? Ano bang... Kamukha niya kasi yung pinakita, di ba? Kamukha niya lang. Ayan. Pero hindi mo talaga boyfriend, Ate Brenda. Oo nga, boyfriend mo. Mayor. Hindi ba? Maalala. Ayan. Pag ganun, senior, yun yung question ko. Pag sumasagot po si Miss Alice Go ng hindi niya masasagot kasi may pending case siya. May epekto po ba yun sa current hearing dun sa kaso ng yun? Kasi may mga pending cases daw siya sa iba't ibang lugar eh. Kaya hindi Oo. niya masagot. Kasi sa korte lang talaga pwedeng sagutin yung mga dapat eh. Yung tinatanong siya eh. Hindi niya masagot. Ayan. From Miss Denden Ramos, there's also discrimination among animals. Grabe naman. Oh, meron pa rin. Meron pa rin palang ano doon. Yes. Okay. So, ano pa po ba ang balik-balita? Ayan. Hindi pa pinipresent si Pastor. No? Opo. Extradition, hindi naman daw extradite kasi may kaso pangaharapin sa Pilipinas. Ano pong extradition ulit sa'yo? Ano po ibig sabihin? Ano? Na hindi siya pwedeng kasuhan sa ibang bansa? Parang gano'n? Extra. Hindi, pwede siya kasuhan. Okay. Pero harapin niya muna yung kaso niya dito. Dito. So, bago siya ma-extradite. Tapos maraming pang wanted eh. Si President BBM nag-donate ng 150 million para i-boost daw ang cancer treatment ng mga bata. Thank you po, Mr. President. 150 million. Pag sinasabi ba, senior, galing sa Office of the President, hindi ba yon tamang term ba yon o dapat galing sa taxpayers yung budget na sinasabi? Kaya ganito kasi yan eh. Either way, no, pwedeng galing sa taxpayer kung gusto ng ahensya, no? Pero yung agency o local government, pwede na sabihin galing sa kanila kasi sila yung may discretionary na sila yung pwede mag-release. Kasi may budget yan, bawat line agency, mayroong mga budget eh. So, depende kung saan nila gusto gamitin, kung saan nila gusto itulong. Yan. So, kaya,
sinasabi nila, galing sa office namin yan. Ngayon, kung mabait ka, coming from your taxpayer money, hindi pwede. Pwede naman yun. Yan yun. Okay po. So, hello po kay Miss Gregoria Castillo, Mamita, Miss Ann, miss ka na namin, tagal natin hindi nakita. Ate Connie. Ayan. At syempre, Tata Bert, sa mga nagtataka po. Ay, oo, bakit wala po si Tata Bert? Tayo po'y bigyan ng katahimikan at ipagdasal. Ano po ngayon si Tata Bert? Kasama niya ang kanyang nag-iisang anak. Unika. Unika. Ayan. Unika Iha. Galing po kasi US at umuwi dito. Kaya magbabakasyon po sila. Ngayon may mga inaasikaso lamang po. Ayan. Nung nakaraan, galing daw po siyang Boracay. So, Yun ang gusto kong malaman ko na kwento. at anong ginawa niya doon? Tata Bert, naabangan namin yan. Ayan. Okay. Ayan. From Ate Judy, ito. Alam ko yung mga update sa airport. Senyor, sabi po ni Mr. Alvarez ng taga San Miguel, ang Terminal 1 para sa PAL International Flights, lahat ng foreign airlines. O, yun na nga, dadagdag lang yung PAL. Yung PAL. Pinahirapan ko eh. Idadagdag lang yung PAL International Flight. Doon na rin. Thank you, Lola Judy. Hello po kay Shona Acuña. Magandang gabi po sa inyo lahat. Miss Terry Martinez. Ang araw na lang kayo bago mag-Pasko. 106. Kunti na lang yan. 2 months. Ano ba, nakanood po kayo ng AGT ng Friday, ah. Actually, asin songs po yun, tapos, Paminta. may guest kami, paminta, o, di ba? Akalain niyo yun, kaya di napunta yung original guest namin, may dumating na paminta ng guest. Tsaka, kinantahan po ni Senior at dinati namin si Mama Mary. A birthday. Bukas nga, replay nung nung Mama Mary din na lecture. Grabe ang milagro na ginawa pa talaga ni Mama Mary kay Senior. At dito po sa center. Ano na kay Senior, simula bata eh. Kung wala kasama ko siya niya- nanay eh. Kuya pa yung nanay na, super na ang blessings. Ayan po. Tanong lang po kayo and comment, ha? Oh, Jack and Poy tayo. Alden even. Ano ka? Even ako sa inyo. So, pag nanalo ka, even ka. Opo. Pag natalo ka, add ka. Add ako. Okay. Panalo ka. Opo, even. Even though. Yun o. Mahaba. Mahaba yung, ito sa inyo, yung first two. Mas mahaba pa pala sa inyo. Mahaba. Yan. Muli, bakit inaawit ang awit? Dahil ito ay sinulat talaga para awitin. At sinabi rin po na dapat talaga inaawit dahil nga praise songs po ito. Ni Haring David kay Yahweh. Hindi nga lang po siya chronological order ng mga pangyari kay David, pero yan, pinagsama-sama na po yan sa Psalm chapter. Mag-ano ka po ba, Senyor? Bubudot? Ay, oo. Ayan. So, habang nagbubudot po si Senyor, hello, Nathan Troy is watching. Ayan. Itan. Ating mga ano. Ayan. Business. Business. Pakiayos. Meeting na tayo. Naligaw ako. Sumuko ka na rin, Nathan. Joke lang. Hello, Miss Lydia Soribio. Magandang gabi po sa inyo.
Ayan, sabi ni Nathan sa here, meeting po tayo. Oo, ikaw lang naman wala. Dito lang naman ako palagi. Sige, basa na tayo. Okay po. Kasi pagbasa po, pagtapos, kung may dapat ipaliwanag, yan. Yes. Okay. Pagbasa at pag-awit mula sa panalangin ng isang pinagtaksilan ng kaibigan, chapter 55. Isang maskil ni David upang awitin ng punong mga awit sa sayo ng mga instrumentong may kwerdas. Lutut. Ayan. Sa libro ng mga awit, chapter 55. Wala pa rin. Oh Diyos, panalangin ko'y pakinggan, daing ko ay huwag naman ninyo itulad. Iyo ang linapin mo ako ay sagipin sa bigat ng aking mga suliranin. Sa maraming banta ng mga kaaway, nalilito ako't hindi mapahalagay ang dulot sa akin, nila'y kaguluhan, namumuhi sila't may galit. Ang tunay, itong aking puso, higit na nalumbay sa aking takot. Ako ay pumanaw sa tindi ng takot. Ako'y nangihina
kasama, aking kaibigan itinuturing pa. Dati kausap ko sa bawat sandali sa templo, kasama ko lagi. Lang kamatayan na ay dumating, iuhulog na buhay sa daigdig ng patay, sa kanilang puso maging sa tahanan ng bawang kasamaan. Kaya welang ako hihingi ng saklolo, ililigtas ko sa umaga't hapon. Nakikita ako'y mga hihinain at aking tinig ang kanyang diringgin. Ililigtas ako mula sa labanan at papabalikin taglay ang tagumpay. Matapos gawin ang mga kaaway. Ang Diyos na ari sa mula pa ay tiringgin ako, lulupigin sila pagkat isa kanya'y wala silang takot. Ayaw na magbago at magpalit loob. Itong tao'y dating aking kasamahan, kaibigan, kanyang kinalaban at hindi tumubad. Ang dulas ng dilay parang mantikilya, ang puso'y puno ng puot niya. Ang salita niya'y tulad ng langis, parang taba ang talas at tulis. Ilagad kay Yahweh iyong suliranin, aalayan ka, ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin, ngunit ang bulaan at mamamatay tao, sa hukay sila'y tatapon. Oo, Diyos, hindi magtatagal ang buhay sa daigdig. Tanging Diyos lamang ako mananalig para sa aking kaligtasan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Okay, ito yung irony, no? Pagtataksil ng isang kaibigan. Actually, sa buhay ni
ni David, kasi David ang nagsulat niyan, is pertaining to Saul. Kasi magkaibigan sila ni Saul, hindi naman si Jonathan na anak ni Saul, kasi Jonathan remain na natiling kaibigan ni David. Pinagtanggol pa nga siya, pinagtakpan pa nga siya. Pero si Saul, kasi siya yung tagagamot ni David eh. Diba, pag nababaliw si Saul, kinakatahan, diba, tinutugtugan ni David, no? Kaya yun yung masakit, no? Masakit kay David, no? Sinasabi niya, diba, ang problema, mga kalaban niya, pwede yung pagdasalan. Ang mahirap nito, tunay niyang kasama, kaibigang patinuring, diba, si Saul, parang tatay-tatay niya, diba? Remember, si David po ang tumalo kay Goliath, no? At nangako si Saul na ipapakasal si David sa anak, sa prinsesa, di ba? Which is, di naman niya tinupad, di ba? Pinakasal niya sa iba, di ba? So, ayun yun. Yun yung hinanakit ni David, no? Tayo ngayon, sa ating mga panahon, yun yung pinakamasakit, no? Lokohin ka na ng hindi mo kilala o kaaway mo, pero which is very seldom mangyari yun. Kasi, ang madalas manluloko sa atin, yung kakilala, kaibigan, kamag-anak, tatay, nanay, magulang, kapatid, asawa, anak, yan ang mga pwede manloko sa atin na masakit, no? Kasi hindi mo inaasahan of all the people, kumbaga. No? So, yun, punong-puno na hinanakit dahil dyan. Okay? So, tanong po kayo, no? Kayo ba, nakaranas kayo ng ganyan, di ba? Ako, may alam akong pamilya, 100 million nga. Dami-dami sinasabi sa isang. Hindi naman, mas marami sinasabi yung isang parte. Ang tagsalita kasi yung girlfriend eh. Senyor, pero may kasalanan or pagkakamali din ba tayo doon na tayo parang tinaluloko o pinagtataksilan? Sino may kasalanan? Yung pinagtaksilan? Pinagtaksilan, opo, yung niloko. Okay. Wala kang kasalanan kasi ikaw yung niloko, no? Ako, palagi kong payo, okay lang loko, ikaw ka naman loko. Pero pangit pa rin yan, di ba? Pero wala kang magagawa yung aabusuhin yung kabutihan mo, di ba? Ako nga, libre na ako ng gagamot. Napakadami kong binabayaran. Napakalaki kong ginagastos ko. Ang dami pa namumutang sa akin. Diyos ko po, libre na ako maggamot. Akala niyo ba ang dami kong pera sa panggagamot? Wala nga po akong pera. Ito nga po, nung marami po akong paaral, medyo nagka-problema tayo sa ating, hindi naman problema, delay, no? So, kaya nga gusto tumulong, sinasabi ko, no? O, bayaran tuition. Kasi po, yung ating mga tinutulungan, karamihan, kolehiyo na eh. Okay, so yun po yun, no? Especially po yung mga volunteer, yan, mag-aambagan na naman yan. Temporary lang naman, di ba? So, yun po yun. Anong sinasabi ko? Hindi ako nahihiya. Sinasabi ko kasi hindi naman para sa sarili ko. Pero yun nga nakakalungkot, no? Yung mga personal na problema ng mga bawat isa, ibibigay sa akin parang, hello. Huwag nyo nadagdagan yung personal yung problema. Ipapatong nyo sa akin. Kasi, ano na magiging mangyayari sa akin, di ba? Kasi, after ako talaga sa pagtulong sa mga estudyante, kasi pag nakatapos itong mga estudyante ito, mababago yung buhay nila eh. Mababago yung buhay nila. Huwag na ako yung tulungan nila. Which is, yun na palagi ko naman sinasabi. Tumulong sila sa ibang tao, o tulungan na rin nila yung sarili nila at pamilya nila. Pag nakatapos sila. Kaya nga po yung sinasabi ko. Ang bagal tayo. Kung ayaw nyo magambag eh, yung mga investment ko, sasaya ko lang. Ganun lang naman ang problema. So, yun. Pero kung yun nga, senyor, kung sobrang matulungin kang tao, hindi mo na may iwasan yun. Hindi, pwede. Hindi ako. Hindi ka pa rin. Masama, palagi ako nahuhuli. Huli na naman ako kanina. Nagmamadali na nga ako naglilinis sa sasakyan. Huli na naman ako. Kasi kailangan maglinis sa sasakyan dahil wala nang driver. Ako na naman magdadrive. Merkulis bukas, so hindi ko makasikaso. So, kaya dapat, sikasuin ko na ngayon para Thursday, madaling araw, sasakay na lang. Ganun lang yan. So,
So, yun. Talagang, yun yung nakakalungkot. Though, yun nga yun, hindi naman yung abuso, no? Pwede ka naman humindi. Kaya na, siyempre, marami na sasabihin siguro. Pag sa likod mo, marami na sasabihin. Pero, hindi nila naisip na libre na nga ang gamutan ko. Diba? Libre ko na nga silang nagagamot. Diba? Yung kuryente, diba? Yung tubig, yung ano. Yung tindahan lang mga nakikinabag nila. Yung maakit niya mga yan eh. Diba? Yun eh. So, Yeah, salamat, Senyor, kasi yun na. Tumutulong ka pa rin kahit ako tutulong ako kasi hindi yung pagkakawalan ko ang hito kasi kaya nga ako maraming connection, kaya nga ako maraming kaibigan, pwede kong sumigaw, tulong! Di ba? Marami akong tinutulungan, tulong. Kung hindi, di hanggang doon lang tayo eh. O nga, anak, mga kapatid. O, kaya muna tayo lahat tayo. Ay, tinatanggap ko kasi kung ano yung kapalaran ko. Hindi para magmarakulyo. Wala namang overnight na problema eh. O wala po kayong tanong? Yan. Tinatanong ko lang po kung may experience kayo, niloko kayo ng inyong mga kaibigan kakilala. yes, wala ka sa buhay. Wala pa naman ako. Hello po, Miss Rose Laranjo. Okay. Sige po. Habol nyo na lang po kung may... Pwede namang hindi kasi. Opo. Panay nga hindi ko eh. Ang grabe, dami na umutang sa akin. Ay, sabay. Hindi po ako nanalo ng loto. Lalo di po ako nanalo ng gold medal. Tumutulong po ako. May proyekto po ako. May target akong proyekto. So, pag tinarget ko kong proyekto yun, pinag-aralan ko na yun sa mahabang panahon bago ko po umpisahan. At hindi po kayo yung kasama ko sa proyekto. Hindi po kayo yung recipient. No? So, yun lang. Ganun lang kasimple naman yun eh. Hindi nila maintindihan. No? Para ipasa sa akin yung mga personal. Hindi naman ipasa, kundi sabihin na natin nangungutang, nangihiram, wala akong budget para doon. Okay? Alam niya yan, Miss Linda, no? Ano? Piling na. Kanina, 200,000 eh. Miss Linda. Saan po? Tapos mo na 200,000. Okay? Okay po. Chapter 56. Ikaw yan. Panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Kaghani David upang awitin ng punong mga awit sa tono ng isang tahimik na kalapati sa malayong lugar. Isang miktam ng siya'y dakpin ng mga Filisteo sa Gat. Maawa ka, Panginoon. Ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusog ng kaaway. Nilulusog nila ako. Walang tigil buong araw. O kay rangin nila ngayong sakit ay lumalaban kapag ako'y natatakot. O aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagay pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binitiwan, pinupuri ko ng lubos. Tanging sa'yo umaasa at nananalig ako, Diyos, sa taong
kasama sa kupihan nilang dako, naghihintay ng sandali upang kitlin ang buhay ko. Sama-sama nilang gawa, O Diyos, sila'y parusahan sa dindi ng iyong galit. Gapiin mo silang tunay, ang taglay kong suliranin. Nababatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Kapag sumapit ang sandali, tumawag ako sa iyo, tiyak na malulubin ang lahat ng kalaban ko, pagkat aking nalalaman ang Diyos ko ay nasa panig ko. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya iingatan, pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitawan. Lubos akong umaasa, may tiwala ako sa Diyos. Sa tao rin katulad ko, hindi matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin sa Diyos. Ang alay ng pasalamat ay sa iyo ihahandog, pagkat ako'y iniligtas mo. Sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa kasiraan, upang ako ay lumapad sa presensya mo. O Diyos, sa landas nitong liwanag, ikaw nagdudulot. Diyos, salamat po sa Diyos. Sino ba ko, magaling ka kahit. Oh, thank you, sir. Hindi, wala lang kwento yun. Pero yung akapela. Oh, thank you. Ayan. Ano sabihin ko? Sorry yung ano. Okay lang, sir. Ako pala yung naka-bluetooth. Okay lang. So, isang tahimik na kalapati yan. Ito yung pagkatakip, no? Kaya, inano niya ni David, no? Nahuli din siya. May mga losses din siya sa bawat digmaan. So, nadakip siya ng ano. So, kaya, ito yung ano, ito yung kanyang dasal sa pamamagitan ng awit. Yan. So, sinulat niya. Ikaw ba yung mga nabigo na yung parang nadakip? Opo, sino may mga panahon ng gano'n. Aminin ko, may mga panahon, minsan, hindi agad yung Diyos yung pinupuntahan ko, hindi ako nakapagdasal. Pero dahil sa mga pangyari niyo, marirealize mo na dapat siya talaga unang mong tampakan. Oo, kasi wala ko ibang pupuntahan eh. So, sa mga bawat problema ko, Diyos talaga yung tinatawag ko. Lalo na yung pag wala ka namang totoong ginawa. Ay, Wala kang totoong ginawa. so, kumbaga ano rin siya, pagsumbong sa Diyos din, sino, gano'n.
kayo po, baka may mga na-experience po kayo yan. Good evening po, Miss Lourdes Valmores. Ay, Kuya August. Hello po. Thank you for watching. And Miss Lorenza Cruz. Kamusta po sa inyo? Magandang gabi. Good evening. So, ayan. Maganda kay David, kahit siya nagapit, Diyos pa rin yung tinatawag niya. Napaka-importante nun. Napaka-importante talaga. Wala kayong tanong. Anong advice mo sa inyo sa mga, yun, hindi nakakatakbo po agad sa Diyos? Kumbaga, sabihin natin sa bisyo, sa barkada, tumatakbo. Ayun, yun. Totoo yun. Alak. Tapos, hindi ko alam kasi ako, simula ba, kaya pansinin mo ako, pag may problema ka daw umiinom. Oo. Diba? Yung ibang tao umiinom. Okay. So, umiinom ako pag masaya. Yes. So, pag may problema ako, never akong tumikim kahit alak. Pag may problema ako, usually, simba ako, nagkukulong ako, nagdadasal ako. Yun talaga yun. So, nakakatuwa naman may mga dumadating naman mga tawag dito. Pagkakataon para masolusyonan nyo. Iba talaga pag Diyos ang nilapitan mo. Kasi Mama Mary, pag nilapitan mo. Diba? Ganyan. Ano nga lang, sino, AGT nung Friday, di ba, wala tayong guests. Biglang dumating si Kuya Fred, o kaya niya pala kantahin, yung isa. Di ba, hindi ko na. Yung mga ganyan, yun po yung mga kinukwento ni Sir, tsaka Tata Bert na, minsan pag, kunwari, hindi, may biglang umalis, may dadating, pag kailangan, dumating ka lang. Sana dumating si Tata Bert. Yan lang. Parang yun ang gusto mo eh. Ayun na. Dahil namimiss ka namin, Tata Bert. Yes. Walang taga-patawa eh. Oo nga po. Ang galing na yung Tata Bert ng patawa, no? Talagang, nagpapatawa ba siya? Natural. O nakakatawa lang talaga siya? Nakakatawa, yung printer, nakakatawa. Sa pagiging natural. Yung mukha niya, hindi niya alam na nagpatawa siya. Ganun. Parang si Pugo lang. Mali. Sige, anong Wala, mga good evening na. alam niyo yun yung key, no? Pag may problema kayo, dasal kayo. Pag may problema kayo, tumulong kayo. Pag may problema kayo, huwag kayo uminom. Yung iba, pag may problema, inuman ng inuman. Pag higising mo na masakit pa rin ulo mo, may problema ka pa rin. Bisa na dapat dagang pa-problema. Oo, kung nagpaway, ewan ko. Okay. Sige, na. Tatay, Sige lang. tinanggal ko yung sound eh. Okay lang. Sorry ha. Parang kailangan ng palitan niya ng iPhone 16 sino. May bago na. May bago na? Opo. iPhone. Nilabas na nila. Yan. Kaya siguro ganyan na yan. Papalitan na yan. Wag. Wag. Bago pa to eh. Natodas na yung yung pinalitan nito eh. Wala din naman. Wala din naman tawagan. Hindi mo makausap. Chapter 57, Panalangin upang tulungan ng Diyos. At ni David upang awitin ang punong mga awit ayon sa tono ng huwag mong sirain. Isang biktang ng si David ay tumakas kay Saul sa kuweba. Yung huwag mong sirain kung tono, hindi po namin alam yun. So, niresearch ko na po yung huwag mong sirain, hindi po namin mahanap, no? So, wala po yun. Kaya po, mag-ibeto na lang tayo ng tono mula sa awit ng pag-aaral. Mahaba ka, o
sino man, parang sipat at palaso, yaong ngipin niyang taglay. Purihin ka nawa, o Diyos sa ruro ng kalamitan, dito man sa daigdig, ikaw ay parangalan. Nadarama ng sarili, lagi na lang pagdusa, inuhuli ng kaaway, nagdurusa lagi. Ngunit sila ang nahulog sa bitag na inihanda, panatag na ako Diyos, ako ngayon'y matatag. Purihin ka't awitan, gumising ka, purihin, tugtugin ang lira, ko'y pasalamatan. Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng bayan. Purihin ka, Diyos, mula sa kalangitan hanggang dito sa daigdig. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Medyo nagpaulit-ulit po yung parang kanta, yung chorus, kung mapapansin mo. Kaya, ang ginawa ko, slice ko, hindi po sa binabawasan ko, pero yun na po yung ibig sabihin pag binasa po natin. Pero kung titignan mo talaga, awit talaga no? Pansinin mo, di ba? Kaya yung slice ko na, kinuha ko na yung pinakabuod. Yan. So, dito po yung pagtakas po ni David kay Saul sa kuweba. Kung matatandaan nyo po, kumuha nga siya ng kapiraso ng laylayan ng damit ni Saul, parang patunay na pwede niyang patayin. Pero hindi niya nga pinatay dahil nga yun buwang ko si Saul. Nabuwang. Okay? So, 58. Chapter 58. Panalangin para parusahan ng Diyos ang masasama. Kathani David upang awitin ng punong mga awit ayon sa tono ng Huwag Mong Sirain. Isang nikta. Tama ba ang hatol ng mga pinuno? Ang hatol ba ninyo'y pantay? At totoo hindi pagkat ang inyong pinamalangkas. Awang ka sa gawain di tama, iyang masasama sa mulan. Mula pa sa pagsilang ay sinungaling na sila. Sila'y makamandag ahas, ang kaparis katulad ay kobrang ang tenga ay may takip. Itong mga tawag at salamangkero, di niya dinirinig, hindi bansin ito. Bungiin ang ipin nila o Panginoon, alisin ang
kaysa sa maliwanag, puputulin silang hindi nila batid. Itatapon ng Diyos at hindi ng galit. Bagaman buhay pa yon ang sinapit, ang mga matuwid na may magagalak, kung ang masa sa may parusahang ganap. Pagkakita nila sa dugong dumana, hindi mangingiming doon na tumahak, saka sasabihin ng mga nilalang, ang mga matuwid ay gantimpalaan. Tunay ngang may Diyos na hukom ng lahat, siya kasasabihin ng mga nilalang, ang mga matuwid ay gantimpalaan. Naniniwala na tunay ngang may Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Happy birthday pala po kay Baby Lynn. Oh, happy birthday, Ate Ang Bibi. green team. Yes. Gusto po. Medyo nakakalimutan natin pag walang paramdam. Mga, lalo na pag tagal-tagal na siya. Hindi nagpupunta na. Happy birthday. Panalangin para parusahan ng Diyos ang mga masasama. Ayan. Siyempre, hindi natin maaalis kay David dahil na sa panahon po siya ng digmaan. Yan. Yung mga unang panahon po, puro digmaan. Sa panahon po ni Jesus kasi, hanggang sa lumipas nga po, World War I, World War II, ganun din naman, no? Kaya lang ngayon sa peace time, no, tinatawag. Wala naman digmaan, so hindi natin kailangan na manalangin sa masasama. No? Ang turo nga ni Kristo ay patawarin yung masasama, pakainin ng masasama, yan. Pakainin ng bubog, ng pako, Parang sumama. tumamaba. Di ba ituro kasi ni Kristo? Mahalin yung kaaway. Ang mga kaaway sa inyo, mga aparent po ba sila? Hindi. Kasi, ano sila eh, kaaway nga eh. Kaaway. Hindi kayo magkasundo, so nag-aaway kayo. Di ba? So may talo dyan. Actually, pag may digmaan, may away, ayun. Parang talo. Alam po ba yung mga tanong? Alam po silang mga tanong? Nakikinig lang sila. Parang masaya-masaya sila sa ating pagkanta. Wow, ayan. Kuya Enteng, hello. Nakaalis na ba siya naman? Enteng, Yeah. ano pala, nahanap na namin kung saan mo hahanapin. Kung saan mo hahanapin. Yung hahanapin natin. Hinahanap kami na hindi namin mahanap na nahanap na namin. Sinadala ko na sa'yo, Enteng. Ayan. Parang ang gulo. Hanapin mo na lang. 1.4 liter engine yan. Pinadala ko sa'yo, Enteng. Auntie Maribel from South Korea is watching. Yan, gamutin daw siya. Uy. May sakit daw siya. Pagaling ka. Pray-over ka na. Sinasabi ko, lalayo nyo eh. Yeah. Okay. Chapter 59, Panalangin upang ingatan ng Diyos. Kathani David, upang awitin ng punong mga awit, ayon sa tono ng huwag mong sirain. Isang liktam ng pamanman ni Saul ang kanyang bahay, upang siya'y mapatay. Yan. So again, hindi po natin alam po yung huwag mong sirain. Kaya mula po sa tono po ng Awit ng paghahanay. awit ng pag-aangan.
sponsor po tayo. Thank you. Hindi ko alam eh. Ano nangyari? Napindot. Pindot. Sorry. Sa aking kaaway, iligtas mo ako, iangat mo ako, kapag sila'y lumusog sa masamang tao, ako ay iligtas mo sa atay, agawin mo ako. Sila nag-aabang, pagmasdan mo, yung mabagsik, nagtipon ng layo. Ako ay iligpit, ang dahilan ito, di dahil ako'y ipagkakamali o ipagkukulang. O Diyos, mas sila magtumali, tulungan mo ako, ikaw ang manaasin, ikaw ay gumising, ang mga bansay parusahan niyang taksin. Huwag mo kahabagan, pagdating ng gabi, sila'y nagbabalik. Sa loob ng puso, kumakahol ang aso, habang naglilibo, tingin lang sa salita, parang mga tabang tila ng kanilang mga bibig. Ngunit nagtatanong, sino sa makikinig? Ngunit ikaw, Yahweh, tinatawanan, kinukutya, ngayon ang gawa mo sa misa ng bansa. Ikaw ang Panginoon, ang aking kalakasan. Ikaw ang mundo at kanlunan, ako'y minamahal. Pamalas mo ito sa paglupit sa kawan. Huwag mo pagpatayin, hindi malimutan ng iyong lingkod. Tagay mo ang lakas, pagmalatin sila, at iyong isabot. Ikaw ang sanggalang aming Diyos, sa kanyang labi, pawang kasamaan ang mutawi, pagmataas ang aking dalangin, sila mahuli, pagkat sila'y sinungaling.
salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mito ako kasi umuulit eh. Umuulit yan eh. Ayan. Pagdating ng gabi sila yung babalik sa loob ng lungsod. So, talagang awit. Parang chorus. Di ba? Di ba? Pagdating ng gabi, Iniba lang nila ng konti. oo. So, pagdating ng gabi sila yung babalik sa loob ng lungsod. Dito sa 6, pagdating ng gabi sila yung nagbabalik sa loob ng lungsod, asong kumakaw lang magkatulad. Kaya napahinto ako eh. Pagdating doon sa verse 14, yun na naman. So, yun yung patunay na awit nga. Di ba? So, yan. Sabi sa 14, pagdating ng gabi sila yung nagbabalik sa loob ng lungsod, asong kumakahol ang nakakatulad habang naglilibot. Sabi sa 6, pagdating ng gabi, sila yung nagbabalik sa loob ng lungsod, asong kumakahol ang katulad habang naglilibot. Opo, yun ang chorus niya. Yun ang chorus. Opo. So, maganda to, no? Siguro hanggang 59 na nga lang tayo. Buhay ni David, no? Pero sa pamamagitan ng awit, no? Yun yung gusto natin. Gusto natin ipahatid, no? Sa lahat, no? Na out ako. Out na. Ikaw na mag-iin. Hindi. Mag-focus po tayo sa dinadanas nating lahat, no? Si Saul po, no, ang hari po noong unang panahon na pinagsilbihan ni David ng buong tapat. Siya po pumatay kay Goliath, makalaban ni Saul. Bata pa po siya. Siya nagagamot kay Saul pag ito'y may sakit. Alam mo yung sakit niya, yung pagkabuang eh. Nabubuang siya eh. So, kaya lang nga yun. Yun yung pinakamasakit, no? Siya pa talaga yung naghahanap sa kanya pumatay. Though may mga talo rin nagdimaan si David, yun lang po yung payo ko po sa lahat. No? Pwede tayong gumawa ng mga aksyon kung gusto natin, no, gumanti, gusto natin makipaglaban, gusto natin makipag-away. Pero ako po, no, base po sa experience ko, pag may mga kaaway, hindi naman mawawala yan. Dahil may mga hindi pagkakaintindihan, may mga inggitan, may mga bagay-bagay na dahil sa tungkulin, hindi mo mapagbigyan. No? So, sumasama ang loob. Yan. Nangyayari po yan. Kahit sa paggagamot po, pag hindi mo napagaling, hindi ka na po magaling. Pag may tinatanong, nagkataon siya yung may kasalanan, siyempre, pag nagsabi ka na hindi pabor sa kanya, galit yun. Kailangan pumabor ka. Ako po yung nagsasabi lang ng totoo. So mga bagay-bagay, kung ganyan, masakit. No? Masakit. Yan po yung nararamdaman ni David, yan po yung nararamdaman natin. Kaya po, ang payo ko lang po sa lahat, magdasal. Magdasal sa Panginoong Diyos na sana soon, na ang mga kaaway natin, huwag naman katulad ng kinakanta ni David na anong tawag dito, yung mahirapan. Ang aking panalangin, sana magliwanag ang isip ng mga bawat kaaway na issue-issue lang. Sana sa ikagaganda ng lahat ang magiging solusyon o ang pinaka-ending na lahat ng story. Senyor. Sa akin naman po, ang natutunan ko dito talaga, unat sa lahat kung may problema, okay, masaya, tumakbo po agad sa Diyos, magpasalamat. Kahit nahihirapan, tumakbo pa rin po sa Kanya at magpasalamat. Bukas po, meron pong healing, pero sa umaga po, 8 a.m. may novena po, and then may lecture po si Senyor. So, thank you po sa lahat po ng ating viewers. Thank you. Marami pong salamat. Magandang gabi.
tayo malungkot. Wala po kasi si Tata Bird. Wala po kami komedya. Wala po kami komedya. Okay? Thank you po. Goodbye. God bless. Salamat po sa pagsama.